At narito na naman ang mainit na balita mula sa mundo ng politika. Isang nakakagulat na balita ang yumanig sa bansa ngayong araw matapos umugong ang balitang tinangkang patayin umano si Vice President Sara Duterte. Ayon sa mga ulat, isang hindi pa nakikilalang gunman ang nagtangkang sumalakay sa convoy ni VP Sara habang papunta ito sa isang pampublikong pagtitipon sa Davao. Mabuti na lamang at walang nasaktan sa insidente at mabilis na nakaresponde ang kanyang security detail. Mas lalo pang naging controversial ang insidente nang kumalat sa social media ang mga espekulasyong may mga matataas umanong sangkot sa likod ng tangkang pananakit. Lumutang ang pangalan ni na First Lady Lizata Nasmags at President Coting ng Norte Jr. bilang umano'y mastermind sa likod ng sabwatan. Bagamat walang konkretong ebidensya, pinalalakas ng ilang netizens ang teorya batay sa umano'y lumalalang tensyon sa pagitan ng Duterte at Marcos camp. Mariing itinanggi ng Malacanang ang naturang paratang. Ayon sa tagapagsalita ng palasyo, walang basihan ng mga akusasyon at itinuturing nilang paninira lamang ito upang pag-awayin ang dalawang matataas na opisyal ng gobyerno. Hinikayat nila ang publiko na huwag basta-basta maniwala sa mga haka-haka at hintayin ang resulta ng formal na investigasyon. Samantala, nananatiling tahimik si VP Sara ukol sa issue. Subalit naglabas ng pahayag ang kanyang kampo na patuloy nilang paiigtingin ang seguridad ng pangalawang pangulo. Inaasahan din ang pagharap ng PNP at NBI upang linawin ang mga detalye sa likod ng tangkang pananambang. At yan nga ang mga balitang ating pagkakatutukan, at kung bago ka pa lamang sa aking channel ay huwag kakalimutang mag-like, share and subscribe para updated ka sa aming mga bagong balita dito sa Tatak Pinas. Rappler, may sabi na ako. Fake So news sila. nung nilagay nung nameplate ko, kompleto, Attorney Glenn Chong. So alam ko na yung picture ng Philippine Star, hindi yun galing sa TRICOM. Hindi yun galing sa secretariat ng TRICOM. To be fair to them, hindi yun galing sa kanila kasi tama yung nilagay sa akin ni Attorney Glenn Chong double N. Attorney. Nag-photoshoot sila. Nag-photoshoot. Nag-photoshoot Oh my God. sila tungkol sa TRICOM at dapat imbestigahan yung ng TRICOM. Yes. Alam mo, pag inimbita nila ako, I will take this up. I will take this up doon sa TRICOM to bring it to the attention of the honorable members of the committee na ito yung ginawa nila. Naglagay ng nameplate na wrong spelling, Mr. Glenn Chong, empty seat, at pinakita sa news. When in fact, hindi naman. Pag upo mo, that's the only time they will place your nameplate in front of you. And correct yung pangalan ko, including my designation. That's when I know hindi yan galing sa secretariat. So, Okay. ito yung mga paraan nila to destroy me. Then doon ko na nalaman, Ate Claire. Ito pa. Kung natanda mo yung kalbo doon na mukhang si Simpson na walang buhok. Si Frankel, Dr. Frankel, yung head of policy ng Meta dito sa Sa South. Meta. Yes. Oh. Yes. I remember. Yeah. Kung natatandaan ninyo mga kabay, paulit-ulit siyang sinabi, inawardan kami ng COMELEC. Doon ko na na-pick up yun. Aba, hindi mo pwedeng suhulan itong mga hunghang na to. Ang ginawa, awardan mo Award. para sa gusto natin. You see yung subtle na pamaraan kay George Garcia yan. So, i-award mo para sumunod sa'yo. So, kaya alam ko na, itong unggoy na tong Frankel na to, ito yung nagtanggal sa akin. Kasi nga, inawardan nga siya ng COMELEC. Oo. And then, di pa paulit-ulit siya about maintaining the election integrity. Hindi naman niya alam na mandaraya pala yung kakibat nila, yung kakunsabo nila. So, doon ko nalaman yon. So, that's when I decided I will make a video. Kung gusto ninyo akong patahimikin, I will not go down and I will not be silent. Gagawin ko to. And you know, mga kababayan, para lang sa inyong kaalaman, ang tumulong sa akin dyan is a former madre, a former nun, who is now a believing Christian. So, siya, over the Holy Week, ginawa niya yun. And, Sir, maraming salamat. I am very grateful. Hindi nga kami evil forces mga kabayan kasi yung katulong ko pa nga, ang katulong kaakibat ko dyan sa video na yan, madre. Alagad ng Diyos. Yeah. Oo, alagad ng Diyos. So hindi pwedeng mga evil forces kami. We are the forces of heaven.
on earth. Yep. So, So, brother, ito yung kalaman ng mga kababayan natin. So, alam ko na, Ate Claire, mga kababayan na dadayain talaga yung eleksyon natin. They're So, tuned in. which is sad dahil ilang years na tayo na nakikipaglaban dito nga sa mga mandaraya, sa COMELEC, at yung Smartmatic, nagbigay ka na ng affidavit mo, deadma sila, di ba? Dahil yun ay isang, kung hindi yun totoo, pwede ka nang kasuhan ni Lisa Tanas doon, ng Marcos administration. Pero nga, wala silang ginagawang aksyon kasi natatakot sila na ilalatag mo, ipapresent mo yung ebidensya sa korte. It's the same thing na paghahamon ko kay Marcos Jr. dito sa California na kasuhan ako ng defamatory patungkol sa Polvoron video para mailatag ko rin ang authentication. So may common denominator, brother. Pero itong pag-aalala ngayon ng ating mga mamamayang Pilipino sa mga OFW sa buong mundo, yung online voting nga na nakikita nila, i-educate pa natin sila na iba ang lumalabas doon sa botong in-enter nila online. So, ano muli ang ating pwedeng ipaalala sa ating mga kababayan yung hindi pa nakaka-vote? Actually, ito yun. Idagdag ko pa lang ito. Isang one final item na gusto kong idagdag ba? Sagutin yan. Na nakalatag talaga yung dayaan nila. The Philippine government under Bangag Marcos, and I suppose it's the COMELEC, inimbita nila yung European Union Election Observation Mission. Election Observation Mission. So, inimbita nila, and in fact, nandito na sila sa Pilipinas. April 16, 72 katao? Ganito kadami? No, Ate Claire, that's 200. Yung iba niyan, 200. short term, yung iba long term. Yung 72, long term yon. So, ibig sabihin, ilang araw sa Pilipinas. Oo, long term. Meron ding short term. I think that's on the day of the elections. So, sinek ko yung website ng Election Observation Mission ng European Union. Totoo nga, they are here on invitation of the Philippine government. Malamang si COMELEC. Nag-imbita si observation missions. Yeah. Okay. So sorry, ikakat kita. Itong gantong klaseng invitation, kaninong gastos to? Pera ng bayan? I'm not sure if may share ang inviting government. Kasi kung inimbita mo, obligado kang sumagot sa gastos. Kasi inimbita mo eh. Yeah. Kumpara kung sila talaga ang nagkukusang loob na pwede bang mag-observe kami ng eleksyon ninyo. Hindi naman sila. They have done that before. Ngayon lang sila imbita. Bakit? Kasi nag-anticipate na ang COMELEC na baka may maraming question sa resulta ng halalan. So ang sasabihin nila, stamp of approval meron from the EU Election Observation Mission. So anong mahuhuli ng mga misyonaryo na to, yung mga magmimisyon na to, na wala naman silang alam kung anong hahanapin nila, anong babandayan nila. Nag-demonstrate na ang COMELEC sa kanila. So, alam ko, nag-demonstrate na ang COMELEC sa kanila. So, one side lang ang nakikita nila. Pagdating sa eleksyon, ang ilalabas na report, vote buying, hindi lalabas yung transmission anomalies, hindi lalabas yung tinanggal pala yung QR code verification. So, alam nyo mga kababayan, prepare na nila to. Kaya nga, this is another indication na dadayain talaga yung eleksyon natin. Nag-prepare na sila ng stamp of approval ng EU. May mga comment, no, Attorney Glenn, may mga comment. Which is, sabi nga, hindi kaya ito ay mga possible na magiging kasabwat sa pandaraya. Kasi, tandaan natin, Attorney Glenn, nung May 9, nung 2022, nung araw ng eleksyon, nandoon tayo sa headquarters na kung saan merong mga Romanian na ipinakilala sa akin ni Lisa Marcos na nakialam, Bulgarian, na nakialam sa halala natin. At eto pa, meron nakarating sa atin na impormasyon na talagang tinrabaho ni Bangag at ni Lisa Tanas ang 2022 election para madagdagan ang boto niya
sa maipantay doon sa boto ni Inday Sara. Ito, fresh ito na nabalitaan ko, na naikwento sa akin. I hope na lumabas itong litratong ito na ipinakita talaga sa akin na yung mga personalidad, nandoon si Tambaluslos, doon si Marcos Jr., at ang iba pang mga personalidad. I hope maging ready na yung ating informer about it, na according to him, talagang ang 2022 halalan o election ay dinaya ng Marcos Jr. Maliban pa doon, na-shock ako. Maliban doon sa nakita ko mismo ng dalawang mata ko, doon ka, meron pa palang ibang set ng mga foreigners. Like, I think, kung tama yung pagpaliwanag niya, is like they're from parang military forces ang ginamit nila noong 2022. I don't know if may idea ka about it. This is the first time I have heard, ito pa yung unang pagkakataon kong narinig na someone is authenticating my allegations independently. Yes. Mga kababayan, kung naririnig nyo na po ako, ilang beses ko na pong sinabi publicly dito sa mga platforms online and sa intablado na sinasabi ko, dinaya ni Marcos yung halalan natin noong 2022. Dinagdagan niya ang boto para pumantay, dumikit doon kay Inday Sara. And Inday Sara remains the only legitimately elected highest official of the land. Ito yung confirmation independent of what I said. Yes. Kung lalabas ebidensya na to, kung lalabas tong testigo na to, that would be the greatest vindication for me. Kasi ako yung naunang nagsasalita na walang nag-back up sa akin. But kung may nag-back up, magmapapack up na yun, may ebidensya, may magtitistigo, edi, totoo nga lahat ng sinasabi ko. Hindi ako nag-iimbento ng istorya, mga kababayan. Kung nag-iimbento ako ng istorya, matagal na ako nakulong. The only reason touch me, of course, aside from the God I believe in, kasi kung okay, basta, if you touch me, makakalimot kayo ng paghinga one night, soon. O yung isang chairman, 13 days lang ha, tandaan nyo. Mula nang hinabol niya ako, 13 days na lang ang buhay na natira niya. Nakalimot siya ng paghinga, abo na siya ngayon. Now, do it to me, baka one day lang, one night lang kayo. Hindi nila ito kayang gawin sa akin dahil alam nila may hawak ako mga ebidensya over 14 years. At kung tinanggap na yan ng Estados Unidos, Korte ng Amerika, paano na lang dito? O tinanggap yan ng itong ebidensya na to na pinakita ko sa inyo, yun, pinabit ko sa District Court of Columbia. Dalawang beses. Dalawang beses kasi dalawa na to eh. Yung isa, One American News, the other one, yung sinabi kong federal court. At nag-settle ang Smartmatic, ha? Tandaan nyo yan, mga kababayan. Nag-drop yung kaso. So, kung tinanggap yan ng American courts under American law, edi, matibay talaga yung ebidensya. In fact, Ate Claire, may nanonood na expert ng IT, yung kaibigan natin from Liverpool. Nanood siya doon. And then, sinabi sa akin, attorney, yung panghuli, that's the last nail in the coffin. Matindi talaga yung panghuli. Yung hindi nagtugma. Yung revision report, yung sa revision report, yung balota at yung election return, hindi nagtugma. Di ba? Pinakita si Congressman Villaperte, sabi ng makina, 73 lang ang boto mo. Yung pala 391 ang balotang may boto para sa kanya. Binawasan siya ng 200 plus. At nanalo siya doon sa protest niya. Di ba sabi ko, Ate Claire, mga kababayan, isa lang to na pinakita ko. Meron pa akong 98 smoking guns. 99 na mga makina, mga kababayan. 99 yan. Lahat ng makina na yan, binawasan si Congressman Villapuerte. Alam nyo kung ilan ang binawas? 13,000 plus votes. 13,000 plus votes ang binawas ng 99 na makina na yan. And then, ang kalaban, dinagdagan ng 7,800 votes ng makina na yan. Kaya kung ibalik mo yung 13,000 ni Congressman Villapuerte at ibawas mo yung dinagdag kay Bordado, panalo si Congressman Villapuerte. Kaya nga, alam mo, Ate Claire, yung mga abogado ng One American News, mga kababayan, masayang-masaya sila dyan sa smoking gun na yan. Kasi ito daw yung maipapakita nating na-flip yung result. Na-flip yung result. Yan yung term nila. Flip yung result. Ito yung pinakamatibay.
Kaya alam ko, alam nyo, certified true copy yun. At sa dulo ng pahina, di ba sinabi na, we certify that the data written in this report are true and correct. Ayan. Yeah. So, hindi nila ako kayang kasuhan dyan, masusunog sila. Malulusaw silang lahat. So, Ate Claire, kitang-kita naman na takot si Lisa Satanas at si Bangag. Nakasuhan ka. Dahil nagsimula ka sa pag-expose sa kanila, 2023, di ba, no, nag-release ka ng affidavit mo, pinadala mo sa September. Congress. September Nag-source dito. Okay. 2023. So, anong petsa na? Kaya nga paulit-ulit natin sinasabi Wait, dito, kung si Glenn Chong ay nagsisinungaling sa sitwasyon ngayon na panggigipit ng mga bangag, kahit walang kasalanan sa mga vloggers, di ba nakakuha na sana sila ng chance na gamitin against you kung ito ay mga gawa-gawa lamang. So, ipinakita na yan, Atty. Glenn, na patunayan na natin yan, na takot ang gobyernong bangag, nakasuhan ka dahil takot sila na madrag mo sila o makaray mo sila sa korte. Ate Claire, So now, mga kabayan, ito lang ang assurance ko kay Marcos. Do it and I will drag you to the lowest parts of hell. Ikaw itatapon ko doon, ako aalis ako at doon ako sa heaven. Kayong naman yung asawa mo, itatapon ko sa the lowest pits of hell reserved for you. Ako doon ako sa langit. Yeah, sila doon nababagay. So, now, alam ng mga kababayan talaga natin na dadayain o meron silang ganoon na nakikita na dahil ang dami na mga nag-expose. So, paano natin, which is nakakalungkot dahil ang nangyayari sa atin ngayon sa bayan natin, pagkikipit, pang-aapi, pangingidnap kay Pangulong Duterte. So, paano na lang ang laban ng mamamayang Pilipino para dito sa kanilang sagradong boto na isang beses lang nila ibinibigay every 3 years sa araw ng halalan. So, ano yung result, natin gagawin? Dito man tayo, paano dadayain? Paano dadayain? With respect to online voting or actually, kahit dito sa makina. Okay. Tulad na ng sinabi ko dun sa video, mga kababayan kung gusto nyong hanapin yung buong video, kasi I think yung mga vloggers, sinapchap din nila, okay lang yun. Ayan, Atty. Glenn Chong, dyan nyo po panoorin. Ayan. Glenn Chong, Heaven's Warrior. Yun yung search Heaven's nyo. Warrior. Glenn Chong, Heaven's Warrior. Ayan So, po, ayan. Tulad ng sinabi ko dyan, may QR code na lumalabas sa resibo natin. Yung resibo, nakaprint doon yung pangalan ng binoto ninyo. Tapos yung QR code. Now, itong QR code does not contain the names of the candidates. Hindi ito pangalan ang nasa loob ng QR code, kundi codes. Code ng mga kandidato. Okay? Code ng mga kandidato. Kung gusto kong ipiprint ko yung pangalan ng mga kandidatong pinili nyo. Pero iba ang kandidatong nandoon sa QR code. Okay? So, pagpasok ng balota mo, lalabas yung resibo mo. May pangalan doon. So, kung ako mandadaya, etong pangalan na to, magtutugma to doon sa mga sinid mo. Pero dahil ang QR code sa baba is not correspondent to the names of the candidates na naka-imprinta dyan sa resibo, kundi codes, magre-refer pa siya sa isang lookup table or reference table. Doon sa reference table, babaguhin ko. For example, kung sa Atty. Vic Rodriguez ay number 56, ang code doon, babaguhin ko sa reference table. Ilalagay ko si Atty. Vic Rodriguez doon sa pinaka-least popular candidate. Tapos yung least popular candidate, ilalagay ko sa 56. So doon sa QR code, hindi mo alam na hindi na pala si Vic Rodriguez ang nandoon. Hindi na si Vic Rodriguez ang nandoon kasi binago ko sa yung lookup table. Sino may hawak ng lookup table? Sino may hawak ng reference table? Hindi si Comelec at si Miro. That's one way to cheat the elections. Kasi nga, ang laman ng QR code is not the name of the candidates, kundi code. So, pag pinabasa mo yan, code ang lumalabas. Pag pinabasa mo yan sa reader ng telepono mo, pag in-scan mo yan,
code ang lalabas, hindi pangalan. Kailangan mo, yung telepono mo, naka-hook up doon sa lookup table ng COMELEC o reference table para sabihin niya sino to. And then sila ang magbibigay, si Rodriguez yan. Pero kung babaguhin ko doon sa reference table, ang numbering ni Vic Rodriguez, mapupunta yung boto niya sa iba. At ang ibibigay sa kanya, yung pinakamababang boto. So that's one way to cheat the elections. So, nag-gets mo, Ate Claire? May question, na-gets ko siya. Pero ang question ko, bakit walang feature na mabi-verify ng voters kung sino talaga ang kanyang binoto based on that? Good point. Good point. Yeah. Tulad na ng sinabi ko ulit sa video, mga kababayan, sa mga hindi pa po nakapanood, hanapin nyo lang po Glenn Chong, Heaven's Warrior, and look at the video. It's 147 minutes. It's comprehensive. To answer, Ate Claire, under Resolution 11076, okay, ito yung unang resolution ng COMELEC. Kasi po, nagpapalabas ng resolution ng COMELEC. Ang tawag po diyan, General Instructions to the BEI or Electoral Boards. So, nandun lahat yung instruction kung anong gagawin. So, on October 30, 2024, malayo pang eleksyon ha, malayo pang eleksyon. October 30 pa to, 2024, last year pa to, nagpalabas sila ng Resolution 11076. Sa Annex B, ito yung operational procedure. So sa Section 2, kasi ang una is final testing and sealing, Section 1. Section 2, election day. Section 3, transmission. So, Section 1 and Section 2, nandun yung instruction. 11076 ito ha, October 30, 2024. Sabi ng COMELEC, yung resibo, may QR code yan. Pwede mong i-verify doon sa camera na nasa baba ng makina. So, pag meron ka ng resibo, i-verify mo doon, ganun mo doon sa camera, mariread niya, and on the right side of the screen, lalabas yung contents ng QR code. QR code, So, pwede yes. Ikukumpara mo yung printed names sa resibo at sa right side ng screen na siyang laman ng QR code. So, yun ang unang instruction ng COMELEC. Yun ang unang instruction. Wala pang daya nun. 11076. Oo. So, okay, ulitin ko ha. Sabi ng COMELEC, on final testing and sealing and on election day, sections 1 and sections 2, ilagay mo yung QR code doon sa camera, itapat mo, at lalabas yung contents ng QR code dito sa right side ng screen. So, pwede mong i-verify kung ang printed receipt is the same as yung nakalagay sa screen na siyang laman ng QR code. So, in that regard, okay yan. Okay yan. Yes. Kaso, However, mga kababayan, less than 3 months later, on January 21, 2025, nagpalabas ang COMELEC ng panibagong Resolution 11098, amending 11076. So, eto na, January 21, 2025 na. Malapit na ang eleksyon. Nagpalabas na panibagong resolution ng COMELEC, amending the previous resolution. Ito na ngayon ang 11098. I discussed this in the video. Wala na yung verification kasi dadayain na tayo. yun. Na yon. Wala na yon sa Annex B. Wala na ang verification ng QR code. Kasi nga, dadayain na tayo mga kababayan, gugurgurin na yung boto natin lahat. So, siguro na alarma si George Garcia dahil ang date ng sulat ko ay January 24. So, 21 nila binago. Nagkataon na January 24 ang date ng sulat ko, kaya ginurgor na nila ako. Kasi alam na nilang alam na ni Glenn Chong yung ano natin, yung playbook Yung na pandaraya, oo. strategy natin. Alam na ni Glenn Chong kaya sinulatan na tayo 3 days later. So, as of today, walang verification. Kaya nga sabi ko dun sa video, binayaran natin yung feature na yan. Bakit nyo tinang? Again, mga kababayan, wala itong pinagkaiba noong 2010. Again, on December 29, 2009, December 29, 2009, wala pang eleksyon, 2010 ang eleksyon, nagpalabas ng resolution ng COMELEC. Ang sabi,
Yung iButton receptacle, yun yung digital signature ninyo, BEI. Ilagay nyo sa iButton receptacle para ma-digital signature yung resulta. However, on March 4, 2010, 2 months before the elections, nagpalabas ng panibagong resolution ng COMELEC. Gusto mo bang pirmahan ang digital signature ang resulta ng halalan? Pindutin mo ang hindi. Sigurado ka bang ayaw mong applyan ng digital signature ang halalan? Pindutin mo ang oo. Ayun. Wala itong pinagkaiba nung 2010 at ngayon. Exactly. Before meron, tapos tinanggal, ang resulta, daya. So, paano natin mapanagot tong mga to? So, I mean, yung Miro and the ganito. COMELEC. Magla-live na lang uli ako nito to discuss this extensively. Pero ito, sagutin ko na dito kasi tinanong na ni Ate Claire. Pero magla-live ako doon sa Facebook. Yes. Hindi na ako babalik sa Facebook. Hindi mo na ako babalik sa Facebook dahil sinulatan ko na. Ang Facebook dito sa Pilipinas at copy furnished yung Meta office in Singapore. Dinidemand ko na ibalik nyo sa akin yung account ko dahil that's a violation of my freedom of speech and deprivation of my deprivation of my property without due process. Kasi yung mga sinulat ko dyan, yung mga video ko dyan, yung mga memes ko dyan, akin yan. Personal property ko yan. You deprive me without due process. Kasi tinanggal nyo lang ako bigla eh. Under Article 32, pwede ko kayong kasuhan for damages, exemplary, including moral ones. So mabigat to. Kasi eleksyon ang issue. Kung hihingi ako ng $100 milyong, baka manalo ako. Gawin natin. Mag-$1 million, mag-$1 tayo bawat isa. Gawin natin, Atty. Glenn. Kaya nga, Ate Claire, mga kababayan, hindi ako bumalik sa Facebook. Kasi, ang kinatatakutan ko, kung bumalik ako, sasabihin na, bumalik ka naman eh. O, di ba? Bumalik ka na lang naman. Bumalik ka lang naman pala eh. Ayaw ko bumalik. Kaya nga sa YouTube na ako pumunta. And then maybe, I will go onto Instagram and, wag yung Meta. Wag yung Meta. Dito na lang sa X. Kay Elon Musk yan. No. X. So, mga kababayan, baka I will be in TikTok, on X, and YouTube. Ito na lang. Dati isa lang yung account kong ginagamit. Ngayon, gawin kong 3 para mas malawak yung reach. You see? Yes. I will resurrect them in 3 different platforms. Talo pa rin kayo, George Garcia. Anyway, ayokong bumalik nga kasi gusto kong kasuhan to after the elections kasi ngayon busy pa ako. Pero kakasuhan ko talaga to Facebook to teach them a lesson. Kasi yung issue, dito ko ipapasok yung issue ng dayaan. Di ba? Kasi ginorgor nga nila ako dahil nga fake news daw ako. Ngayon, I now have the opportunity to prove na itong daya, totoo. Si Lisa Marcos Mandaraya, yan, ito yung totoo. Ito yung affidavit ko. It's better. They have given me an avenue to ibulat-lat tong lahat in a court of law. So anyway, ito mga kababayan, ang sagot ko doon. Anong gagawin natin? Please listen carefully. Lahat ng mga botante, tayong lahat ng botante, pagpunta po natin doon sa presinto, magdala na po tayo ng listahan ng iboboto natin. Para hindi na po tayo doon pa tayo mamimili. Kasi kung doon ka pa mamimili, wala kang ebidensya na yung binoto mo ay hindi tugma doon sa resibo, di ba? So, ang suggestion ko, bago kayo pumunta sa presinto, magdala na kayo ng listahan ninyo. It works also to speed up the voting. Kasi, ang binoto ko, Vic Rodriguez, sige, number 56. Ang binoto ko si Jimmy Bundok. Number ano ba si Jimmy? Madali. Kaysa doon ka pa mag-fill in the blanks. Mag-divine ka pa doon kung sinong iboboto mo, hindi mo naman mamemorya yan. Kahit ako dati nung magboboto ako, nagdadala ako ng listahan. So magdala tayo ng listahan. Ito, Duterte 10. Pag nalunok na ng makina yung balota, ayan, yan. Okay, dating tayo dyan. Tama si Inday Sara. Mag-focus tayo sa ating mga kandidato. Block voting. So ito na. Pag nalunok na ng makina yung balota, lalabas yung resibo, ikumpara mo yung listahan mo at yung resibo. Pag hindi tugma, kumuha ka ng picture. Huwag kang matakot sa COMELEC at sa teacher. Sabihin nyo, ito turo ni Glenn Chung eh. Sabihin nyo, turo yan ni Glenn Chung sa amin. Kasi evidensyary matter yan. Ebidensya ko yan eh. Na hindi nagtugma
ang listahan ko at ang balota ang resibo ko. So pipicturean ko yan kasi magfa-file ako ng complaint doon sa electoral board. O,